Gaban broke his arm for Luffy, and now Imo is in trouble. Isang sugatang matanda, isang basag na braso, at isang kalaban na halos imposibleng talunin. Pero paano kung ang pagkasira ng braso ni Scupper Gaban ay hindi tanda ng kanyang pagkatalo? Kundi ito mismo ang magiging dahilan kung bakit muling babangon si Luffy. At paano kung sa laban na ito, may isang napakahalagang bagay na tuluyang makumpirma? Si Luffy nga ba talaga ang taong hinihintay ng dating henerasyon? Batay sa mga spoiler information para sa Chapter 1190, tila lalong umiinit ang laban sa Elbaf. At ang pinakakagulat, hindi lang basta lumaban si Gaban kay Imo. Parang sinadya niyang isakripisyo ang sarili niya, para bigyan si Luffy ng pagkakataong bumalik sa laban. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang buong pangyayari. Dahil kapag tama ang direksyon ng eksenang ito, maaaring isa ito sa pinakamahalagang sandali ni Luffy, sa buong Elbaf arc. Balikan natin ang pinakahuling eksena. Nang nasa peligro si Luffy, biglang pumasok si Scupper Gaban. At ang dating Roger Pirate, ay humarap mismo kay Imo. Hindi na ito simpleng pagharang. Hindi na ito simpleng pagtulong. Ito ay isang matandang mandirigma na alam niyang kailangan niyang harapin ang halimaw na nasa harapan niya. At dito naging interesante ang sinabi ni Gaban kay Luffy. Parang pinapagalitan niya ang Straw Hat Captain. Parang sinasabi niya, kung gusto mong maging Pirate King, hindi pwedeng puro saya at adventure lang ang isipin mo. Hindi madali ang daan papunta sa tuktok. At higit sa lahat, may mga taong mamamatay. Ito ang tinatawag kong real talk moment ni Gaban kay Luffy. May isang eksena rito na napakalakas ng pagkakahawig sa ginawa ni Zoro noon. Naalala ninyo ba noong Punk Hazard? Nasa New World na sila. Pero minsan, parang laro pa rin ang tingin ni Luffy sa isang sitwasyon. At doon siya pinagsabihan ni Zoro. Hindi dahil galit lang siya, kundi dahil naiintindihan ni Zoro ang isang bagay. Hindi na sila nasa East Blue. Sa New World, ang isang pagkakamali ay maaaring katumbas ng kamatayan. At ngayon, parang ganoon din ang ginagawa ni Gaban. Hindi niya pinapagalitan si Luffy para maliitin siya. Pinapaalala niya kay Luffy kung gaano kabigat ang gusto niyang makamit. Dahil gusto ni Luffy na maging Pirate King. At kung ikukumpara natin siya kay Roger, alam ni Gaban kung gaano kahirap ang daang iyon. Hindi niya sinasabi na hindi kaya ni Luffy. Ang sinasabi niya ay, kung gusto mong maabot ang tuktok, kailangan mong maging handa sa presyo nito. At ito ang maaaring kailangan marinig ni Luffy ngayon. Isa sa pinakamisteryosong linya sa spoiler information ay ang tungkol sa pagkamatay ng isang Pirate King. Bakit magiging masaya ang ibang tao kapag namatay ang Pirate King? Simple, dahil kapag may bakanting trono, maraming gustong umupo roon. At dito nagiging mas malalim ang sinabi ni Gaban. Ang pagiging Pirate King ay hindi simpleng titulo. Hindi ito parang premyo na makukuha mo pagkatapos ng isang adventure. Kapag naging Pirate King si Luffy, magiging target siya ng buong mundo. At sa mundo ng One Piece, ang pinakamataas na posisyon ay palaging may kapalit. Kaya maaaring ang mensahe ni Gaban ay ganito. Kung gusto mo ng tahimik at komportableng buhay, umuwi ka na ngayon. Pero kung gusto mong maging Pirate King, tumayo ka, lumaban ka, at tanggapin mo ang lahat ng mangyayari. Kay Luffy. At dito lalong naging interesting ang aksyon ni Gaban. Matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Luffy, bigla niyang itinapon si Luffy palayo. Pero bakit? Hindi dahil ayaw niya kay Luffy. Hindi dahil sumusuko siya. At lalong hindi dahil wala na siyang pakialam. Pinapalayo niya si Luffy para mabigyan ito ng oras. Sa mismong sandali na iyon, alam ni Gaban na kailangan niyang bumili ng panahon. Kailangan niyang pigilan si Imo. At kailangan niyang bigyan si Luffy ng pagkakataong makabawi. Ito ang klase ng sacrifice na nakita na natin ng maraming beses sa One Piece. Isang karakter ang humaharang sa napakalakas na kalaban. Habang ang bida ay binibigyan ng pagkakataong bumangon. At kung tama ang interpretation na ito, Gaban knows exactly what he's doing. Alam niyang hindi niya kailangang manalo. Kailangan lang niyang pigilan si Imo ng sapat na katagal. Ang bagong sandata. At dito naman lumabas ang isa pang malaking impormasyon. Patuloy ang laban nina Gaban at Imo. At ayon sa spoiler information, gumamit si Imo ng bagong espada na tinatawag na Honibami, o Bone Eater. At isipin ninyo ang kalaban na kaharap ni Gaban.
Hindi ordinaryong pirate, hindi ordinaryong marine. Imo mismo, isang karakter na hanggang ngayon ay isa sa pinakamalaking misteryo at banta sa buong mundo ng One Piece. Pero hindi umatras si Gaban. Sa halip, gumamit siya ng isang napakalakas na teknik na tinatawag na Shinmon Heisen Fokusho. At sa pamamagitan nito, nagawa niyang sirain ang bahagi ng Tree of Adam. Ang resulta, nahulog si Imo patungo sa underworld. At dito natin makikita ang tunay na layunin ni Gaban. Hindi niya kailangang tapusin si Imo. Kailangan lang niyang ilayo ito kay Luffy. Pero ngayon dumating tayo sa pinakamahalagang bahagi. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang bumalik sa alaala ni Gaban ang dating panahon. Ang panahon ng Roger Pirates. At kasama sa mga alaalang ito ang mga pangalan tulad nina Roger, Rayleigh, Oden, Shanks, Crocus, at Whitebeard. At dito naging napakalaki ng implication. Dahil tila ipinapaalala ng eksenang ito ang isang napakahalagang tanong. Sino ba talaga ang taong hinihintay ni Roger? Naalala natin ang sinabi ni Whitebeard bago siya namatay. Hindi si Blackbeard ang taong hinihintay ni Roger. May ibang tao. May ibang taong darating. At ngayon, kung talagang ipinapakita ni Gaban na si Luffy ang taong hinihintay ng dating henerasyon. Napakalaking confirmation nito, dahil hindi lang basta si Luffy ang susunod na Pirate King candidate. Maaaring siya ang taong matagal nang hinihintay ng buong kasaysayan. At pagkatapos ng lahat, dumating ang eksenang maaaring maging gasolina para sa susunod na round. Nakikita natin si Gaban na nakahandusay. At ang kanyang kaliwang braso, wasak. At alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin nito kay Luffy. Kapag may taong malapit kay Luffy na nasasaktan, may nagbabago sa kanya. Hindi lang galit, hindi lang emosyon, determinasyon. Nakita na natin ito noon. Kay Law, kay Kinemon, at sa marami pang pagkakataon kung saan nakita ni Luffy na nasasaktan ang isang taong mahalaga sa kanya. At ngayon, si Gaban naman, isang taong mula sa henerasyon ni Roger. Isang taong maaaring nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Isang taong humarap kay Imo para lamang magkaroon ng pagkakataon si Luffy na makabangon. Kaya kapag nakita ni Luffy ang wasak na braso ni Gaban, maaaring may isang bagay na tuluyang mag-click sa isip niya. At ito ang pinakagusto kong possibility sa eksenang ito. Sa buong paglalakbay ni Luffy, maraming tao ang tumulong sa kanya. Maraming tao ang nagprotekta sa kanya. May mga taong nagbigay ng kanilang buhay. May mga taong nagbuwis ng katawan. At may mga taong lumaban kahit alam nilang hindi sila mananalo. Mula sa iba't ibang henerasyon. Hanggang sa mga taong malapit sa kanya ngayon. At ngayon, maaaring dumating na ang sandali kung saan maiintindihan ni Luffy. Hindi na sapat na siya ang iligtas. Kailangan na rin niyang maging taong negel iligtas sa iba. At dito nagiging napakalakas ang possible symbolism ng Gaban scene. Si Gaban ang kumukuha ng suntok. Si Gaban ang humaharap kay Imo. Si Gaban ang bumibili ng oras. Pero si Luffy, siya ang kailangang bumalik. At dahil dito, mukhang papunta tayo sa isang napakalaking rematch. Luffy vs Imo, Round 2. Pero sa pagkakataong ito, ibang Luffy na ang maaaring bumalik. Hindi lang si Luffy na gustong magsaya. Hindi lang si Luffy na gustong maging malaya. Kundi si Luffy na nakita ang resulta ng kanyang pagkukulang. Isang sugatang Gaban. Isang mundong puno ng panganib. At isang kalabang hindi pwedeng basta pagtawanan. Pero may isang malaking irony dito. Dahil ang Gear 5 mismo ay konektado sa kalayaan at saya. Kaya kahit seryoso ang sitwasyon, posibleng hindi mawawala ang tunay na personalidad ni Luffy. At iyon ang napakagandang contradiction ng karakter niya. Maaari siyang maging seryoso nang hindi nawawala ang kanyang saya. Maaari siyang tumawa, habang nilalabanan ang pinakamapanganib na kalaban sa mundo. At marahil yun mismo ang hindi naiintindihan ng ibang karakter tungkol kay Luffy. Kaya sa tingin ko, ang eksena ni Gaban ay hindi lang tungkol sa isang matandang mandirigma na nakipaglaban kay Imo. Ito ay tungkol sa pagpasa ng isang responsibilidad mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Si Roger ay tapos na. Si Whitebeard ay tapos na. Si Oden ay tapos na. At ngayon, si Gaban ang isa sa mga natitirang saksi ng panahong iyon. At kung siya mismo ang makapagsasabi na si Luffy ang taong hinihintay nila. Napakalaking bagay nito, dahil parang sinasabi ng dating henerasyon. Kami ang nagbukas ng daan. Ngayon,
Ikaw naman ang magtapos nito. At kung ang pagkabasag ng braso ni Gaban ang magiging dahilan para tuluyang bumangon si Luffy, maaaring hindi pa ito ang katapusan ni Gaban. Maaaring ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking pagbabago kay Luffy. Kaya ang tanong ngayon, kung talagang isinakripisyo ni Gaban ang sarili niya para bigyan si Luffy ng pagkakataong bumalik, magiging sapat ba ang susunod na laban ni Luffy para talunin si Imo? At mas malaking tanong, si Luffy na nga ba talaga ang taong matagal nang hinihintay ni Roger? Kung tama ang lahat ng pahiwatig na ito, baka unti-unti nang binubuksan ni Oda ang pinakamalaking bahagi ng misteryo ng One Piece. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, i-like mo ang video, i-share mo sa kapwa One Piece fans, at mag-subscribe ka dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Elbaf, Imu, Luffy, Gaban, at sa posibleng pagtatapos ng napakalaking kwento ng One Piece. At ikaw, sa tingin mo ba, mamamatay si Gaban para mailigtas si Luffy, o may mas malaking papel pa siyang gagampanan? Comment mo ang theory mo sa baba. Ako si Anime Chismis, at hanggang sa susunod na One Piece analysis.